Good day everyone. Before we begin, let me first explain what demonological theory is. This theory is one of the earliest explanations of crime. It says that people commit crimes not because of their own choice, but because evil spirits or demons take control of them. In the past, many believed the position of supernatural forces were the reason behind the bad action. Although this idea is no longer accepted today as a scientific explanation. It shows us how people once tried to understand crime and human behavior. With this, we will now present our short film, Camping Trip. In this story, you will see how demonological theory plays out when of the group friends experience something terrifying during simple night together. Gabi sa isang luma at abandonadong bahay. Ang grupo ay nasa sala. May mga flashlight na nakatutok sa paligid. Kinit, ayos ka lang ba? Kanina ka pa dyan tayo eh. Baka may multo nang sumapit dyan. Kabahan ka namin. Pura mo biro, Miguel. Nakakatakot na nga dito eh. Hindi multo, David. Ibang klase ang nakikita ko sa mga mata niya. Parang hindi siya. Kaya siya na, pagutang yan. Tara na, balik na tayo. Para sa mga makilangan. Ano ba bro? Inabutan ng mga kasama mo. Bangon na dyan. Huwag mo akong huwakan. Siya ang gumagawa nito. Hindi ako. Sino? Sino ang gumagawa niyan? Kausapin mo kami. Hindi. Hindi niyo siya naiintindihan. Gusto niya mapagbayad kayo. Okay guys, kalma lang. Parang may sakit siya. Kailangan natin dalhin sa ospital. Ayoko na dito. Umuwi na tayo. Ang mga bulong ay nagsasabi sa akin kung anong dapat kong gawin. Sabi niya, isa sa inyo ang dapat magbayad. Biglang mapapatay ang mga ilaw at flashlight. May maririnig na mga kalustos. Nasaan ka, Kenneth? Maririnig ang mga malakas na pagbagsak ng isang bagay. Pagkatapos ay sisindi ang isang flashlight at makikita si Kent na may hawak ng kutsilyo. Nasa paanan niya ang isang bagsak ng salamin at nakahiga si Marcos sa sahig, walang malay. Anong ginawa mo, Kenneth? Hindi ako siya. Gabi sa isang luma at abandonadong bahay, ang grupo ay nasa sala. May mga flashlight na nakatutok sa paligid. Makikita si Kenneth na may hawak na kutsilyo. Nasa paanan niya ang isang basag na salamin at nakahiga si Marcos sa sahig, walang malay. Kenneth! Ibaba mo yan! Alam ko naririnig mo kami. Hindi ka naman ganyan. Tumawag ng tulong, kailangan natin siyang dalhin sa labas. Walang signal. Sinubukan ko na kanina pa. Walang aalis. Sabi niya, isa pa. Kenneth, tinignan ko ang mga mata mo. Hindi ka kinokontrol lang kahit na ano. Sinusunod mo lang kung anong tulong sa'yo. Ikaw ang nakakalam, Alden. Ang lahat ng hinanakit, ang lahat ng hinagpit, isa sa inyo ang magbabayad. Anong ginawa mo, Kenneth? Napakasama mo. Ba't mo ito ginawa sa amin? Tapos na si Marco. Ikaw naman. Hindi! Bes! Tumakbo ka! Ahakbang sirinig na tunog ng bell mula sa labas. Mabilis na babalik sa normal si Kenneth. Parang biglang nagising. Ano nangyari? Bakit ako andito? Sino ang tumawag ng pulis? Hindi! Ako pulis! Mula pa kanina may hawak ang radio frequency. Nagaling sa mga pulis. Walang nangyayari. Nanakit ako. Sino ako? Uwi ka na ba, Kenneth? Huwag kang lumapit, baka hindi pa siya.
Bilang maglilihab ang apoy mula sa lupa, magiging malalim ang boses ni Kenneth at ang kanyang mga mata ay magiging kulay pula. Sa larong ito ay magsisimula na at isa-isa kayong mamamatay. You had just watched our short film, Camping Trip. The story shows how Kenneth's actions were controlled by something beyond himself, an evil force that represents what demonological theory describes. According to this theory, crimes or violent acts are not really the person's own will, but the result of proposition by demons or spirits. Today, we know that crime has more practical and scientific explanations, but by looking back the demonological theory, we understand how people in the past explained things they could not yet understand.